Let's start! What's up mga friends? Okay, good morning, good morning, good morning. Yung wala nang paligoy-ligoy. Pag-uusapan natin ngayon is yung paano ka makakatipid sa nakukonsume mong gasolina sa mga motor nyo at sasakyan. Oh my God! Wow! Yan. So yun yung i-discuss natin ngayon. Marami makaka-relate dito sa i-discuss natin ngayon. Siyempre gasolina usapan. Alam nyo naman ang gasolina ngayon, mahal. Ginagawa kasi ng mga gasolina ngayon kasi is magro-rollback sila ng dos or sentimo or piso, ganon. Tapos bigla uli silang magpa-price hike. Tapos bigla uli silang magtataas uli ng presyo. So doble yung pagtataas sila. So yun, bago tayo magsimula, please subscribe, comment and share na lang po. And sa video na to, and pahit na rin po ng notification bell para mas laging updated kayo sa mga video nating bagong ilalabas. Okay, so ngayon magpapagasolina din tayo, pero habang naghanap tayo ng gasolinahan, may nagdaan kasi dito medyo mahal. Yun, habang naghanap tayo ng gasolinahan, discuss muna tayo. So yun, roll muna natin yung pinakamabakis sa ating intro. So ayan, what's up guys ulit? Okay, ito pala si Emat Moto Vlog. Yan, yung didiscuss natin ulit yung about sa gasolina, kung para tayo makakonsumo, para natin ma-maximize yung gasolina natin. So napaka basic lang naman ito. Lagi nyo lang naman tatandaan, isa lang naman yun, lagi nyo tatandaan pagka nagbumotor kayo o naggagasolina or nagsasasakyan. Basic lang naman yun. Dapat simple lang naman pero ipapaintindi ko sa inyo kung paano kayo mas makakatipid. So yun, una-una, huwag kayong mag-i-standby sa lower gear ng mga motor nyo or mga sasakyan nyo. Yung mga motor natin kasi meron mga first gear, second gear, third gear, or fourth gear, fifth gear. Meron pa nga dyan 6th gear eh. So huwag kayo mag-i-standby sa lower gear. Let's say sabihin natin na nasa third gear kayo, huwag kayo mag-i-standby doon kasi meron tayong tinatawag na high rev tsaka lower rev. Yun yung pagpiga ng throttle natin. Kasi more on nagagalit yung motor natin, more on nagagalit yung makina natin, mas kumukonsumo siya ng gasolina. Meron ibang nagtatanong, ano ba mas magandang ipagasolina natin? Mas okay ba yung sa mga motor mas okay ba yung unleaded or yung premium? Sa mga motor kasi natin, sa akin kasi yung mga bagong labas ngayon na mga motor, like yung mga naka-FI, required talaga ata sa kanila yung mga naka-unleaded na gasolina. Kasi yun, same lang naman sila ng function ng premium, pero mas mas tipid talaga kasi talaga yung mga naka-FI ngayon yung mga naka-fuel injected. Kasi mas nakukonsumo nila yung gasolina tas mas mura pa yung unleaded. Although yung unleaded tsaka yung premium is, ang difference na naman sa price nila is 1 peso lang naman ata, ganun lang. Pero sa totoo lang talaga, mas matipid talaga yung mga naka-fuel injected. Oo, fuel injected talaga mas tipid. Ngayon sa mga naka-carburetor, yung mga old motor natin, like etong ginagamit natin is FCA 16 VG1. Yan, FCA 16 VG1. Ito kasi yung first version ng mga FCA. So 2010 or 2011 model pa to. So ito mga naka-carb type. Sa ganito mga naka-carb type, I think mas required kasi yung mga naka-premium.
Kasi mas malakas sumunog ng gasolina, mas maganda yung takbo. Required naman talaga yon. Unlike pagka unleaded ka, okay naman din yung unleaded, pero pansinin nyo, pagka nagmotor kayo tapos ang gamit nyo is carb type, pag paggasolina kayo ng unleaded or yung regular, may times na yung motor nyo is nagpupugak-pugak kasi hindi niya namimit yung limit, yung standard ng sa carb natin, kasi yun, hindi siya magandang sumunog ng carburetor. Yun. So yun nga, unang-una kanina sabi ko nga, huwag kayong mag-i-standby sa lower gear, so first, second, and third gear. Dito tayo sa isang gasolinahan dito sa San Ildefonso. Dito ang gasolina is 59 o 60. So yung mababa ang laruan kasi dito sa Bulacan ng mga gasolina is 70 pababa, 50 lang kuya, premium. Ayan, yung gasolina is 59. Yo, tingnan mo, ano lang pala, centavos lang pala yung pagitan ng unleaded to premium. So, ba't hindi ka na lang mag-premium? Ganun lang naman din pala yung difference. Piso lang naman. Or wala pa nga piso, centavos lang eh. Yun nga, yun, wag kayo mag-i-standby sa lower gear. First, second, and third gear. Kasi mas more on galit yung galit yung makina nyo, kasi mas makonsume mo siya ng gasolina. Mas malakas sumunog, mas galit. So yun, pagka ganun kasing galit na yung makina nyo, is syempre kailangan magagasolina ka din, kasi nagre-rev ka eh, na pupihit ka ng throttle eh. Yun. Tsaka may isa pang paraan dyan para mas makatipid kayo. Meron tayong tinatawag na pagka nag-high rev ka or clutch ka na or nagpalit ka na ng gear, dapat alam mo kung kailan ka magta-timing ng gear. Yung iba kasi, yung iba talaga, yung mga nagkakarera, sinasagad nila yung RPM eh dun sa limit, tapos tsaka lang sila magpapasok pa na uli ng isa pang gear. So yun, dun pa lang is yun, magkukonsume mo pa rin ng gasolina, kasi syempre gagalitin nila yung motor eh, para lang makarekta sila. Pwede yun sa mga open na area, like yung isang derechuhan, wala ka namang kasalubungan, yun, pwede yun. Pero yung mga gantong nakita nyo, ito medyo madami sasakyan sa kalsada, traffic, yun, mas required yung gano'n. Wag nyo sasagad sa tapos kailangan yung pagbumotor nyo is yung dahan-dahan lang. Hindi naman dahan-dahan, yung nasa ayos lang, yung natamang takbo lang. Ayan, huwag kayong gagamit ng sobrang high rev. Yun, high pa yun pagka na-timingan kayo ng traffic, tapos lagi pa nakabuhay yung makina nyo pagka nasa traffic, kasi hindi na makiusad pag kayo wala na akong magagawa doon. Wala tayong magagawa doon, kasi syempre kakain talaga ng gasolina yan, kukonsume mo talaga ng gasolina. So talaga yun, mauubusan ka ng gasolina doon. Yan, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano kayo magtatamang magpapalit ng gear. May dalawang paraan kasi dyan eh sa pagpapalit ng gear. So ayan, nandito na tayo. Ito, kagaya ng ganito, open area. Iba kasi sinasagad nila yung RPM. No! God, please, no! 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 Pagka nagmumotor sila, sagad-sagad sila sa RPM. Kumbaga pagka nag first gear ka, gagalitin mo nila yung motor mo, yung makina mo, taka sila magpapasok ng second gear. So doon pa lang is more consume mo na kagad ng gasolina. Gagalitin mo na, may makikita tayo dito sa dashboard ng natin, ng motor natin. Makikita tayo dyan 1 to 10. Ito, makikita nyo dyan sa dashboard 1 to 10. Yung may nakikita kayo sa dulo na nakakulay pula, yung pagka sumagad na dun yung RPM, tsaka lang sila magpapalit ng gear, which is tama naman din pagka nakagantong open. Like yung mga nagkakarera, tama rin naman para pasok, maganda yung takbo, dire-diretso lang. Pero pagka yung mga traffic, yung ganito ang basican lang, dapat alam mo kung kailan ka magpapasok ng gear.
yung hindi galit yung motor mo, hindi galit yung makina mo, o tapos yung takbo mo is naka-safety ka. So yun, ako kasi dito sa FC natin, kadalasan kasi ang standby ko is nasa 5th gear. May 5th gear lang kasi itong FC natin eh. Yan, saka isa pa, lagi kayo mag-i-standby sa higher gear natin. Huwag kayong mag-i-standby doon sa lower gear. Sabi ko nga kanina, huwag kayong mag-i-standby sa lower gear kasi nagagalit yung makina nyo, mas malakas kumonsumo. Pagka nasa higher gear ka naman, yun nga, nakarekta ka na, maganda na yung takbo mo, pwede ka gumamit itong clutch. Siyempre, half clutch lang, tiga lang, free wheel na tayo, naka free wheel na. So less consume mo, hindi ka gumagamit ng throttle, hindi ka nagre-rev. So yun, dire-diretso pa rin yung takbo. Yun yung isa pang bagay na mas makakatipid ka ng gasolina. And then second, yun nga, alam mo dapat kung kailan ka magpapasok ng gear. Ganito turuan ko kayo. So, hinto lang tayo ng konti. Babagalan ko lang. Ito, first gear. Okay, ito na. Ayan, first gear, galit. Second gear, yun, yung ganon, mali yun. Kasi nandun na kagad yun sa mataas sa rev. So, dun pa lang kain ng gasolina. Kain na kain talaga yun. So, pasok agad, ganyan. Yung pang lang, alam mo yung makina mo is hindi nagagalit. Kagaya nito. Hinto ako. Sige, hinto muna ako. Hindi naman siguro ako maano dito. Ayan, ito. First gear. Sa first gear. Pasok ng second gear. Third gear. Fourth gear. Ayan. And then fifth gear. Ayan, di ba? Alam nyo na hindi galit yung gasolina yung yung makina nyo, pero mas diretso pa rin yung yung pagdadrive nyo. Tapos yan, tsaka lang kayo mag-i-standby sa 5th gear. Tapos gamit na lang kayo ng clutch para free wheel lang kayo ng free wheel. Yun yung isa pang basic na galawan para mas makatipid ka ng gasolina. Okay. Tapos isang tips lang din para mas makatipid ka. Ayun, bago ko pala makalimutan din, yung isa pa nga pala nating tips para din sa makatipid tayo sa gasolina is yun, dapat regular ka nagpapalinis ng carburetor, yun, carburetor cleaning. Yun, para hindi mo baka mamaya kasi yung carburetor natin is may mga butas-butas dyan na maliliit sa carburetor natin sa loob, is may mga butas na or may mga problema na. Mas mainam na ipacheck natin sa mga mekaniko natin talaga, yung trusted na mekaniko natin. Regular kayo magpapalinis ng carburetor para mas alam nyo kung yung carburetor nyo is sa good condition pa ba or kailangan ng palitan. Yan, tips din yan, best way din yan para mas makatipid ka ng gasolina sa pagmumotor mo. Yan, carburetor cleaning. Lagi nyo tatandaan yan na huwag ka makipagkarera. Yun. No! God, please, no! 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 Huwag ka makipagkarera, huwag ka makipagunahan. Ayun, nasa safety ka na din naman eh. So panindigan nyo muna yung pag-safety mo. Lalo, ikaw kung nagtatrabaho ka naman, kung naghahabol ka sa oras, pwede mong gawin yun. Siyempre, case to case yun eh. Ayan, ito, naka-free wheel tayo. Case to case yun eh. Pagka malilate ka na, nagmamadali ka na, so rev ka na ng rev, yun, mauubos talaga yung gasolina mo dun. Pero pagka gantong hindi ka naman naghahabol ng oras, syempre, banayad ka na dapat sa pagdadrive, nakapag-safety ka pa. So, wala ka pang iintindihin. Sa safety situation ko pa, hindi ka pa kakabahan. Kung nagustuhan nyo yung video na to, hiling ko lang, pa-subscribe naman po, and then pahit na rin po na notification bell para updated kayo lagi sa mga video natin ilalabas. Siguro dito ko na natatapusin yung video.
Sana nakatulong din yung pagbibigay ko ng tips para sa inyo ng paano ko makakatipid ng gasolina. Simpleng way lang, simpleng pagdi-discuss lang. Pero pagka ginawa nyo talaga sa totoong pagdadrive na yun, makikita nyo, makakatipid talaga kayo. Doon nyo kanina 50 lang yung kinarga ko. May karga naman yung motor natin pero syempre pinakita ko lang din yung kung magkano yung mga presyo ng gasolina dito sa Bulacan. Sana makatulong. Ayun, dito ko na tatapusin yung video. Uli, Emat Motovlog nga po pala. Lagi nagsasabi, keep safe, ride safe, and peace. Alright, bye-bye!